pamilyang nakatira sa bundok. Pag-uuling ang kanilang ikinabubuhay. Ang kanilang tahanan ay tento lamang. Sadyang mahirap ang kanilang buhay. Nagpapalipat-lipat kung saan pwedeng may pagkakitaan. Naglalakad siya ng malayo upang maipasa ang module para sa kanyang pag-aaral. Narito po ang pagpapatuloy ng kwento ng isang pamilyang nakatira sa paanan ng bundok. Maraming salamat sa mga tumulong sa mensaheng ibinigay mo sa akin. Sa amin pala, maraming salamat. Hayaan nyo sa tulong ng pamilya ko, lalakasan ko ang loob ko para sa mga hamon sa buhay. At sana talagang sobra po ang pasasalamat ko. Talagang maraming salamat dahil yung hindi ko napaparanas sa mga anak ko, naparanas nyo para sa ako. Kaya maraming salamat po. Salamat sa inyo. Talagang sobrang saya. Salamat po. At sa mga sponsor na nagbibigay at natulong sa amin, maraming salamat po. Sana po pagpalain ko ng Diyos na marami pa kayong matulungan na hindi lamang po ako. At maraming po salamat. Mga kababayan, at nandito po tayo ngayon sa lokasyon kung saan gagawin po yung bahay ni Ate Jovelyn. So ngayon pong araw ay opisyal na pong sisimulan ang pagpapagawa ng kanilang bahay. So ngayon po ay nandito na yung mga materyales na kakailanganin natin. May mga buhangin, may steel bar na tayo, hollow blocks at mga semento. So, yung pong bahay dito ay bato po, hindi po siya kahoy, no? Ibabato na natin para mas makita. Makalipas ang ilang araw ay nagtuloy-tuloy na ang pagpapagawa natin ng bahay ni Ate Jovelyn. At ngayon po mga kababayan, panoorin niyo po ang maikli naming update sa ginagawang bahay ni Ate Jovelyn. Sa ngayon po, as of May 8, ito na po ang natatapos natin sa kanilang bahay. So ang bahay po na ipinagawa natin para po kay Ate Jovelyn ay gawa sa bato. Ito po ay may sukat na 12 by 14. So ganito lamang po kalaki yung ating ipinagawa dahil doon po sa ating budget na umabot ng 150,000 pesos. So yung mga kakulangan pa po niyan ay titingnan po natin sa mga susunod naming update. So ngayon po, ganito po yung itsura niya sa loob. Meron po tayong isang kwarto para po sa kanila at meron ding bintana. At mamaya ipapakita naman po namin sa inyo yung sa kusina. So bali ito ang kanilang magiging sala. Sa kwarto po ay medyo maliit lamang dahil yun nga ang ating sukat lamang ay 12 by 14 na laki ng bahay. Pero mag-a-adjust naman po tayo dahil magkakaroon pa tayo dyan ng mga pagbabago at maaring malagyan pa natin sila ng extension sa likod, no? So meron din po tayo dito ng CR na maliit, 4x4 at maaari na nilang magamit kahit ganyan lamang kalaki.
importante po ay meron silang CR. Ngayon po, yun nga paplanuhin namin na magkaroon pa sila ng extension na maaari nilang maging terrace o kaya naman ay kusina dahil medyo malaki pa naman po yung espasyo sa likod. Ano po? At yung deposito ng yung steep tank ay sa labas po gagawin para medyo malayo doon sa gagawin natin na poso. At it's a good news po mga kababayan dahil meron pong nag-donate sa pangunguna po yan ni Tita Agnes at saka po ni Tita Aurora Frey na nagpaabot po ng kanilang tulong para po mapagawa natin sila ng poso at nang hindi na po sila mahirapan sa kanilang pag-iigib. So nagtutuloy-tuloy po ang ginagawang bahay at yan po ay tatapusin natin. Within 3 weeks ay matatapos na po tayo. Malaking bagay dahil yung atin pong nagbabantay dito ay yung aking kapatid at saka po yung aking bayaw na siyang nangunguna para po mabantayan. Kahit wala po kami dito sa pinapagong bahay, ayun nga, nagtutuloy-tuloy po yung pagtatrabaho nila. So ngayon po, pag-aaral na namin kung ano pa po yung kailangan natin gawin at kung ano yung ilalagay natin sa kanilang bintana. Titingnan po natin kung kakayanin pa ng ating budget. Yung pinto ay sisiguraduhin ko po na mas maayos yung magiging pinto. Ganun din po sa CR. Yung bubong po ng magiging style ng bubong ay ipapakita namin sa inyo sa susunod ng mga araw sa pagbabago po ng kanilang ginagawa dahil every day naman po ay nagbabago at lumalaki na yung natatapos. Pero within this week po ay magbububong na po sila siguro dahil yan. Kita nyo naman naglalagay na ng biga sa taas at yan po ay ang poste natin ay talagang buhos po no yung haligi para mas matibay. Ano masasabi mo ngayon ginagawa na yung bahay nyo? Ano masasabi mo at ginagawa na yung bahay nyo? Masaya ka ba? Bakit? Magkakabahay na kayo. Hindi na kayo titira doon sa bundok. At magpapagawa na rin po tayo ng poso dahil nagbigay po laking tulong na ibinigay ni Tita Aurora Frey, 20,000 pesos at 2,300 si Tita Agnes para po sa pagpapagawa ng kanilang poso. Maraming salamat kay Tita Aurora Frey. Nag-donate po siya ng 41,887 para po ito sa pagpapagawa nga ng kanilang bahay. Si Tita Helen Estrada, 4,435.37. Cecil Hiso, 4,691. Anonymous ng Dubai, 5,000 pesos. Mary Alina Arocha, 3,000. Tita Heidi, 4,000. Anonymous ng Japan, 1,000 pesos. Si Mamita, 2,450. Tita Agnes, 3,500. Anonymous, 2,500. Galing kay Ladi Stoughton, 29,877. Kay Tita Minda Perdon, 5,000 pesos. Frederick Labastela ng Ireland, 10,000 pesos. Krista Vera, 3,500. Lita Haber, 4,433.35. Tita Berdon, 10,000 pesos. Kay Mama Mercedes Berin, 12,000 pesos. Del Pilar Emmy, 2,271. Hazel Culatorio Chener, 1,700. RG Kamot, 5,567.40. Mary Lee Acuna Arocha, 3,000 pesos. Sharon Yung Ragas, 2,200. Tita Marisa Peralta, 9,460. Alfredo Ritutas Tampus, 7,429. Kina Bartulo, 2,341.51. Susan Avenia, 1,404.91. Alma Visconde, 9,366.60. At si Tita Patricia de Mesa, 2,324.29. Kaya meron na po tayong total na 166,009.4. So yan po mga kababayan, yan lamang po muna ang aming maya update sa inyo. Abangan nyo po ang panibagong video na aming may babalag sa susunod po na araw. At again, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan sa walang sama nyo pong suporta at pagmamahal sa aming munting kakayanan. Muli ako po si Pugong Biharo on behalf of PV Team. Maraming pong salamat sa inyong lahat and God bless po.
Salamat.